Mukha po yatang hindi na mapipigil, mga kaibigan, no? Hindi na mapipigilan ang pagbebenta ng properties po ng ating bansa sa Japan. Talagang mga walang hiya na po, no, mga kaibigan. Wala nang pakundangan sa ating pong sa ating kapakanan bilang isang bansa, ano ho? Na merong bahagi yan sa ating kasaysayan na kung tawagin po patrimonial property. At sinasabi po na ito raw, pagbebentang ito magkakaroon ng magpapalubha sa problema, legal na problema. Alam po ninyo, may kaso pang hinaharap yan pong ilang properties natin sa Japan dahil po sa kawalang hiyan nung administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang masaklap nito, nakikinabang sa lahat ng ito ay mga inchik, Bentahan dito, sino bibili? Di siyempre, inchik. Kaya kayong mga Pilipinong nandyan sa Japan, kung kayo'y meron pang pagmamahal sa bansang Pilipinas, humanda na kayo at gawin na ninyo ang magagawa ninyo para matutulan yung pong pagbebenta ng Philippine properties dyan sa Japan, sa Kobe at sa Tokyo. Ako po, nagawa ko na ang aking bahagi dyan. Dahil nung panahon ni Mrs. Cory Aquino bilang presidente, ako po ang isa sa nagbulgar dyan. Dalawa lang kami. At yun ay nagbunga ng investigasyon o para magpatawag ng investigasyon ng Senado, kaya hindi natuloy yung pong naunang planong pagbebenta sa mga ari-arian ng Pilipinas sa Japan, dahil po sa ginawa natin. At nagkaroon noon ng investigasyon, kaya hindi po yun natuloy. Ngayon, it's about time. Kayo naman ang gumanap ng papel para sa proteksyon ng ating bansa. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Binibigyang katwiran po ni Presidente Digongyo ang pangangailangan daw na kailangan daw ibenta ito pong ari-arian ng Pilipinas na nasa Tokyo at sa Kobe. At dahil daw po ito sa kinakailangang makalikom ng kwarta para daw ipantapal doon sa kanilang mga ginagawa upang hindi po mabangkarote ang PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth, mga kaibigan. Bakit ho ang pag-iinitan nilang ibenta yung property? Gayong hindi naman nila pinapananagot ang mga magnanakaw. Kasalanan ba ng taong bayan at ng bansang Pilipinas ang ginawang pagnanakaw ng mga itinalaga nila, lalo ng administrasyong ito dyan sa PhilHealth? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi pa ni Digongyo, mga kaibigan, that is why we are selling properties. Kaya nga, sabi,
kung bakit natin o kung bakit tayo, ito kasama na naman tayo we. Di ba? Pag magbebenta, kasama tayo. Ganun yun Pag mangungutang, kasama tayo. Pero pag ibenta na, hindi na we, me. Di ba? Parang militar. Pag nabili mo na, may soldiers, sundalo ko, pulis ko, di ba? Nabili na mga kaibigan Kaya hindi na natin, di ba? Dapat ang termino, pulis natin, sundalo natin. Wala, bayad na siguro, kaya pulis ko, sundalo ko, yan. Ganon din ang mangyayari dito, mga kaibigan. Ang sabi niya, that is why we are selling properties. Kaya nga, kung bakit tayo ay nagbebenta ng ari-arian. That is the reason why we are selling properties. Real estate properties in Japan. Because we have to raise money sapagkat kailangan daw natin na makalikom ng kwarta, mga kaibigan. Ano po? Ang gandang pakinggan pagka plano. Laging kasama ang sambayanang Pilipino. Ngayon, pag nabenta na, consummated na ang bentahan, yung pera ko. Di ba? Ganun ang sabi niya Pera ko. Wala na akong pera. Yun ang tawag niya sa pera ng taong bayan. Pera ko. Ayun po. Kasi daw, itong Grapp-Ridden State Insurer o yung PhilHealth, maaari raw humantong. Sa pagkabangkarote o pagbagsak, pagkaubos ng pondo, kung hindi ito pakikialaman, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi nitong isang congressman na chairman ng House Committee on Constitutional Amendments na si Representative Rufus Rodriguez, ang Supreme Court anya ay nagkaroon na ng pasya na ang Roppongi property, kasi yung Roppongi, naging very famous yan, kasi yan, sa lahat ng property natin, yan ang pinakamahal. Yang area na yan, sa Roppongi. At nandyan ngayon, yung opisina ng Philippine Embassy natin. Na nung wala pa yung opisina na yan dyan, nandun pa sa Shibuya, kalapit ng, ng Roppongi. Pagkatapos ng Roppongi, Hiroo, tapos Shibuya. Doon sa Nampei-dai, yun yung tinatawag nilang Nampei-dai, yung lugar na yun. Residential yan dati. Diyan dati, residential ng ambassador. Pero ang lupa dyan sa Roppongi talaga napakamahal. Matagal ako dyan Mga kaibigan sa Roppongi. Natira ako dyan ng ilang beses sa matagal, ilang buwan. Habang ako ay nagpe-perform noon sa Japan. Dyan ang aking bahay sa Roppongi. Napakamahal na lugar yan. Ngayon, alam ba ninyo sa panahon ni Gloria, nagkaroon ng ng walang hiyaan, pero hindi nabuko ng mga Pilipino yan. Siguro, alam yan ng mga mambabatas. Kaya nga sabi ko sa inyo, mawalang galang na kay Yumaong Aquilino Nene Pimentel, dating senador.
mga kaibigan, yung pumanaw na, yung tatay ni Coco. Kaya ako nawala ng gana dyan eh. Mga kaibigan eh. Ha? Tahimik na tahimik yan noon sa panahon ni Gloria. Nangyari ang kahayupang ginawa. Kaya yan, natayuan ng building. Yung pala, ano yan eh, inupahan. Ha? Binayaran. Asan yung pera? Diniklara ba yun ni Gloria? Mga kaibigan, katunayan, merong isang forum nung presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Ang pangalan ng forum dyan sa Ambassador, yung Newsstand Forum. Naging panauhin dyan, nabanggit ko sa inyo ito, si Norberto Gonzales. Yan yung National Security Advisor o hepe ng National Intelligence Agency ng Administrasyon ni Gloria. Yung bading, si Norberto Gonzales. Kaya ano yun eh, parang umasta yun eh. Yung pinakikita, matapang siya, pero ano pala siya? Berde pala ang dugo nun. Lumulunok din pala ng batong itim sa gabi yun, mga kaibigan, parang si Darna. Ngayon, nagtanong ako doon sa forum na yon. Sabi ko sa inyo, tuwing tatayo ako sa forum, nagkakagulo eh. Ilang beses nang nangyari yan eh. Para magtanong. Nagkakagulo sa forum, hindi malaman ng mga organizer kung paano nilang buburahin yung pong katanungang ipinupukol ko. Di pa nauhin yan, guess yan. Nung panahon na yun ni Gloria, sa media walang umimik. Bukod tanging ako. Ang masama, nung panahon na yun, nag-uumpisa pa lang akong bumalik muli sa profesyon natin pagkatapos ng ilang taong pagbabakasyon, ilang taong pagtigil natin sa pagpapractice bilang isang miyembro ng media, broadcaster. At noon ay nagsisimula akong magsulat ng kolum. Akalain ninyo, nung panahon na yon, kasi merong nakapagbigay ng impormasyon sa atin na inaahente ng Deputy Intelligence yung ano ba yan, NICA ba yan? NICA o National Intelligence Office ng Presidente. Meron deputy yan. Si Norberto Gonzales ang hepe. Ang director. Yung deputy director niya, isang retired police general na ang pangalan ni Bertus Hill. Mga kaibigan, nagkataon, nakita ko na si Norberto Gonzales ang guest. Abay, nagtanong ako. Itinanong ko kung nalalaman ba niya na ang balita, nakarating sa kanya ang balita, na yung kanyang deputy director ay nag-aahente sa bentahan ng property ng Pilipinas sa Japan. Aba, alam nyo naging reaksyon ng ng damuho, mga kaibigan? Abay, nandilat yung mata. At yung mga gwardiya niya, yung mga security niya, abay, nagtayuan. Naglapitan sa akin na may mga dalang kamera. Kinukunan ako ng kamera. Ay, kako tumingin ako sa kamera ng diretso. Ay, ano ngayon kukunan nyo? Bakit? Masama ba magtanong? Hindi ba forum ito sa loob-loob ko? Mga gago. Ano nangyari? Walang lumabas sa pahayagan. Walang medyang nag-question yan. Tandang-tanda ko yung instance na yon, mga kaibigan.
Yung pala, nakayari pala dyan ang administrasyon ni Gloria. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito, babasahin ko yung istorya dito, mga kaibigan. Ito, meron palang isinabmit na position daw itong DFA. Position paper doon sa kaugnay doon sa bill o panukalang batas House Bills 1921 at 5841 na humihiling na maibenta itong mga property natin sa Japan. Lahat yan. Ang ginagamit nila nakatwiran pala dito, ibibigay daw na pensyon, naku po, sa mga veterano at mga magre-retire na military. Sipin ninyo, mga kaibigan. Ang dami, tad-tad na ng pensyon na hindi naman nakukuha. Di ba? Yung sa SS lang, ang daming nagre-reklamo sa atin yung 1,000 na pangakong idadagdag, hanggang ngayon, di nila nakukuha mga kaibigan Ito, sabi, yung Roppongi property natin, kung saan nandun nga yung embassy natin, yung first floor, at saka yung basement, ngayon ay kasalukuyang ginagamit na opisina ng Philippine Embassy natin sa Tokyo. At ito ay subject to the 1997 Development Agreement. Ito na yung sinasabi natin na sa panahon ni Gloria. Mga kaibigan, niyari po ito, 1997. Teka muna. Panahon ni Ramos ito. Di ba? Panahon ni Ramos. Subject to the development agreement and will only be reverted to the Philippine government in 2047. Anak ka ng buwakaw yan, mga kaibigan. Nagkaroon na pala ng kasunduan ito noong pang 1997. Ang pamagat ng kasunduan ay 1997 Development Agreement. At maibabalik lang ito sa gobyerno ng Pilipinas sa 2047. Sino kumita rito? Kaya pala tahimik si Tabako ngayon, Biglang natahimik. The sale, or development, yung benta o pagdevelop ng Roppongi property would affect existing rights of third parties under Japanese law. The DFA said, yan ang sabi ni Locsin o ng Department of Foreign Affairs. Doon naman sa Nampayday property, yan pala ay subject pa ng isang nakabimbing kaso sa Supreme Court. May nakabimbing pang kaso sa Supreme Court. At ito ay merong 10 kaso sa Japanese courts mula pa noong 2007 hanggang 2018. Mga kaibigan, ang Nampayday property sa kasalukuyan ay ginagamit naman, ito yung dating embassy natin, ginagamit na venue para sa Filipino community events pag may mga okasyon, and the extension offices of the embassy, at yung mga extension office ng embassy. Di ko alam kung anong
o kani-kanino mga opisina nando, kung yung Polo, OWA, mga ganon, di ba? Under ng Philippine Embassy yan, consulate, di natin alam. Ang alam ko, yung consulate nasa Roppongi. Oh. At karagdagan pa, yun daw nasa property, dalawang properties natin sa Kobe. Malayo ito, Kobe Prefecture. Ay hindi pwedeng ibenta dahil ito ay subject naman noong 2005. Ito na pala yung sa panahon naman ni Gloria Niyari. Service and Development Agreement. Kamukha rin nun. Ano yun eh, parang lease, di ba? Parang lease agreement yan eh. Na after certain period na nagamit na nila, ay ibabalik sa Pilipinas. Halimbawa, yung ano ito eh, build, operate, and transfer. Ang tawag dyan dati sa panahon ni Fidel Ramos. Mga kaibigan, build, operate, and transfer. Yung papagawa, magbabayad sila, babayaran kanila ng isang malaking gulping halaga, parang bili, o mas maliit sa value na ibebenta mo ito ng absolute, yung talagang bentahan, yung build, operate, and transfer, parang binibili nila yun for a certain period. Di ba? Ngayon, patatayuan nila ng infrastructure, o pagkatapos nila magamit yan, ilang taong bali yun? Yung sa Roppongi, kita ninyo, hayop, ano? Simula nung 1997 hanggang 2047. Paano yun? 2007, 2017, 2027, 2037, 50 years. Ang haba. Mga kaibigan, 50 taon parang nakasanla ito. Para lang yung property mabalik sa Pilipinas, sa'yo na rin yung pinatayo nilang building, pero bulok na yun. 50 years eh. Isipin mo, 5 dekada ang kasunduan. At ganun din itong lumalabas, itong nando sa Kobe, 2005 ito, panahon na ni Gloria ito, mga kaibigan. Pinasok nila, laki ng kinita rito. 2058 naman, maibabalik ito. Ang tagal. More than 50 years. 53 years. The redevelopment or sale of these Kobe properties will lead to costly litigations in Japan. Naku po. Kapag kinasuhan mo yan, kasi binenta nila halimbawa ngayon, di mauwi yan sa dimandahan. Diba? Litigation eh. Magkano gagastusin mo rin yun? Alam naman ninyo, napakamahal sa Japan. Di ba? Ang magkakaso, siyempre may mga babayaran ka dyan. Mga kaibigan, pati abogado. Alam nga naman, makipagtaltalan yung abogado natin doon eh. Hapon ng kailangang tumayong abogado. Babayaran mo yun, di libre yun. Di ba? Baka yung kinita hindi nga natin malaman eh. Wala naman dinideklara dito. Nadeklara ba ito ni Gloria? Halimbawa, itong kinita, itong ibinayad para sa 50 taong lease. Lease yan eh. Parang upa yan eh. 50 years eh. Yung kinita sa 50 years na lease na yan, para sa 50 taon,
inilagay natin sa pera ng gobyerno. Meron bang ganon? Wala. Anak ng hayop tong mga taong ito, mga kaibigan. Sila lang ang kumita rito. Ha? Ha? Ibig mo sabihin, pagka nagkaroon ka pa ng kaso, may kaso pa. Ha? Mga kaibigan. Oh. Di, yung perang ginagastos mo sa kaso, kung ano? Binabayaran ng gobyerno natin pa. Di ba? Isipin niyo, double murder ang taong bayan dito. Oh. Bakit mo ibebenta ngayon yan? Ganun pala mangyayari dyan. Magkakakaso yan. Dahil sa yan ay meron pang existing na kasunduan, ibig sabihin, di ba? Meron pang umiiral na kuwan yan. Nakasunduan yan. Na ginarantyahan ng gobyerno natin. Ang tanong, sino ang mga walang hiya na kumita dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit sa malimit na pagkakataon, tinututulan natin ang ginagawang pang-iinsulto ni Digongyo sa mga malalaking bansa na merong mabuting nagagawa para sa atin. Halimbawa, sa Japan. Alam nyo, isa sa may pinakamaraming Pilipinong naninirahan. Ha? Wala na kasi tayong gaanong OFW. Lalo doon sa panahon ng entertainers nung araw, di ba? Nung panahon namin. Wala na tayong ganun ngayon. Karamihan sa mga Pilipino ngayon dyan, mga mga anak ng Japanese, nagkaasawa na, kaya dyan na sila naninirahan. Mga kaibigan. Hindi ba naging maliit din ang pagtingin ng mga Hapon sa mga Pilipino? Siguro kapag nakita nila na pinaglalaban nyo yan, mabago yun, yung imahe ng mga Pilipino. Kaya natin pinupuna, binabatikos si Digongyo kapag iniinsulto niya ang ibang bansa. Lalo, meron tayong mga kababayan sa Amerika lang. Di ba? Napakarami nating kababayan ang mabuti naman ang pagtrato ng gobyerno sa kanila, sa Australia, sa Canada. Bakit mo insultuhin ang mga tao yan na hindi mo naman kaawa yan? Sino ang napagmamalasakitan ng ating ginagawa? Di silang mga naninirahan doon. Sapagkat sila'y kababayan din natin. At mahal natin sila dahil malaki ang naiaambag nila sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak, mga pamilya, kapamilya na tinutulungan din nila rito. Mga kaibigan, natutulungan nila. Di ba malaking tulong yun? Sipin mo, kaya nga ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga public officials sa Japan, sa United Kingdom, mga elected officials. Isipin mo yan. Hindi lang basta appointed. Merong mga elected officials ng Pilipino. Tayong mga kababayan sa iba't ibang malalaking bansa. Isipin ninyo yan. Hindi mo ba? Dati nagsimulang pumunta ang mga Pilipino sa Amerika, sa Hawaii. Mga magsasaka. Hindi ba? Meron na tayong mga maipagmamalaking Pilipino na nagdala ng karangalan sa atin bilang mga singer at iba't ibang larangan. Tulad ni Pacquiao, pero dito nakatira si Pacquiao. Di ba?
Kilalang kilala na ang Pilipinas. Wawasakin lang ng isang tao, ng kapritsyo ng iisang tao. Bakit natin hahayaan yun? Bakit natin kukonsintihin yun? Mga kaibigan, baliwala na maging Pilipino. Di ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Medyo, ito nga pala, no, dahil magtatapos na tayo. Pasensya kung hindi muna tayo nakakabati. Alam nyo, busy-busy kami. Dahil naayos natin yung mga listahan na mga nagte-text sa atin, tsaka yung mga naayos natin yung dapat nating gawin para dito sa sharing. Tawagin natin sharing para sa mga na-dislocate na working musician na pinaniniwala nating tatagal pa ito. Diba? Madalit sabi, tatagal pa ang paghihirap. Alam nyo, natutuwa tayo sapagkat maliit man yung iba, sinisikap nilang makatulong. Diba? May mga nagpapadala sa atin. Wala ho yun sa halaga. Ang importante po, yung hindi nagagawa ng gobyerno sa ating kapwa. Alam natin, lahat tayo ngayon nangangailangan. Pero yung hindi nagagawa ng gobyerno, tungkulin nilang gawin na tulungan ang mga mamamayan. Kasama na dyan ang mga working entertainers. Sabi ko nga sa inyo, kung may marginalized sector ngayon, yan ang sektor na marginalized, yung napapabaya ang sektor. At least kahit papano, nakagagawa tayo ng ating paraan upang makatulong sa kanila. Naayuso natin yan. Bukas ho kami pupunta sa mga, para i-check yung mga remittance. Ako naman, ginagawa ko yung mga listahan. Isipin nyo, sakit na ng mata ko, kababasa ng mga text yung mga recipients at saka yung mga donors. Nagpapasalamat ho tayo sa kanan natin babanggitin yung gustong magpabanggit at yung ayaw nilang mabanggit ang kanilang mga pangalan. Birthday nga pala ngayon ni Perly Pahal. Kanina napanood ko sila nagla-live sa Hong Kong. Mga nakikinig po sa atin, si RJ, nakikinig sa atin yan. Kasama niya ito mga kaibigan niya. Kababayan natin mga Pilipino nasa Hong Kong. Ang may birthday ngayon si Perly Pahal. At yun pa. Perly maraming salamat at happy birthday sa iyo. Birthday din pala ni Erning de los Reyes ng Tondo. Kanang. Birthday pala ni Erning. Si Gilbert John M. Ramos ay birthday din po, pinababati ni Ariel Ramos. Si Teban Reyes, birthday din po at pinababati ni Fe Lintag. Dahil birthday ngayon ni Perly Pahal, Erning de los Reyes, Gilbert John M. Ramos at Teban Reyes, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday! Sino ang mga babati natin? Hindi ko na isa-isahin tropa ang Lapid Fire. Alam nyo na kung sino yung mga
Tropang Lapid. Lahat naman kayo, Tropang Lapid Fire eh. Pero meron kaming group na Tropang Lapid Fire. At darating siguro araw, loobin, lahat tayo. Tropang Lapid Fire na. Ah? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Boy! Finger! Ay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na